Leading the airwaves, RW 95.1 FM. Entertaining music and significant news all the time. RW 95.1 FM. Your 16th, 20th, 24th, and 27th KBP Golden Dove Awards Best Provincial FM Station in the country. You're listening, buddy, all day. RW 95.1 FM. Proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nuka rin ka pa. Kenny na ka. Halika na, RWFM. Join na, doing a date with the best station. Kenny na ka, radio 95.1. 95.1, Kenny na ka. Ang mga kuro-kuro na inyong mapapakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Isang paanyaya mula sa kagawaran ng pagsasaka para sa gitnang Luzon na makinig sa programang Radyo Agri-Saka Saganang kabuhayan sa agrikultura atin to. tuwing Lunes alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Hatid ng Radyo Agri-Saka, mga balita at iba't ibang impormasyon tungkol sa makabago at maunlad na pagsasaka at pangingisda sa gitnang Luzon at iba pang bahagi ng bansa. Tayo na't magsama-sama sa pagsubaybay at pagtaguyod sa Pilipinas na may matibay na seguridad sa pagkain at maunlad na kabuhayan ng bawat magsasaka. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat na aming pong mga taga-subaybay dito sa ating palatuntunang Radyo Agri-Saka. Tayo po ay live sa studio at mapapakinggan sa inyong mga radyo, sa bahay, sa opisina o di kaya sa inyong mga sasakyan. At tayo rin po ay napapanood via Facebook Live ng inyong Countryside Radio or W95.1 FM. Naka-cross-post na po ito sa ating
Facebook Live ng Department of Agriculture Central Luzon at sa ATI, Central Luzon. Okay, so makikita po ninyo ngayon, siksik-liglig po tayo. Kaya si Gio, wala na siyang pwesto. Okay lang yan, Gio. Sige, mag-concentrate ka muna dun sa paglalahad. Okay, so thank you so much. At ating po makakasama live dito sa ating palatuntunan ang ating mga kasamahan mula sa Department of Agriculture Region 3. Sa ngalan po ng Regional Executive Director DARFO 3, Dr. Eduardo L. Lapus Jr., at ang Chief ng Information Section DARFO 3, Ms. Ozan Ono Ocampo Alas. Live po dito sa ating palatuntunan ang Public Relations Officer 2, Regional Agriculture and Fisheries Information Section or RAFIS, DARFO 3, Ernest Payawal. Good morning po, DJ Tyra, at isang napakagandang araw din po sa lahat po ng nakatutok ngayon sa atin pong programang Radio Agri Saka. Saganang kabuhayan sa agrikultura atin to, at 2 oras na naman pong palatuntunan na punong-puno po ng impormasyong pang-agrikultura na matututunan po ng atin pong mga magsasaka at mangingisda dito po sa Central Luzon. At hindi lang po Central Luzon, maging yung mga nakikinig po natin sa ibang mga rehiyon and even outside the Philippines. Ayan, at samahan niyo po kami sa 2 oras na ito, parang haba nung 20 oras. 2 oras po na ito na magbibigay po kami ng kaalamang pang-agrikultura. 20 oras, kakayanin mo yun. Walang puknat, walang hinto, walang Oo break. nga eh. Ano ba yan? Okay. So, kapilin din po natin dito sa ating programa live din po dito sa inyong Countryside Radio. Ang technical staff, Rafis, DARFO 3, Alexander A. Cortilia Jr. Good morning. Good morning po, DJ Tyra, at good morning po sa ating mga tagapakinig at sa mga tagapanood, at lalong-lalo na po sa ating mga magigiting na magsasaka. Balitang-balita ko, sinabi ni last week, sabi ni Rica, excited ka daw talaga mag-episode. Isa daw to sa mga nilulook forward mo. Every Monday sana gusto mo mag-regular ka na ng Lunes. Tama ba? Kung papala rin po. Nasa kanya yun. Noted. Na kay Ernest yun. Yes. Okay, at ayan, meron din pong makakasama tayo ngayon dito sa ating studio. Sila ang mga interns po mula sa Central Luzon State University, CLSU, taking up Bachelor of Arts in Filipino. BAFIL. Umpisahan natin. Ladies first. Since today is the last day of March and the month of what call this? It's the month of women. Okay, it's Women's Month. So unahin muna natin si Rona D. De Leon. Good morning. Okay, let's do it again. Go ahead. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Okay, so ayan si Rona De Leon. And let's hear it from Micaela T. Intendencia. Okay, go ahead. Hello po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Okay, so yung sa kanila mag-share kayo. Tanggalin mo na lang siya sa yan. Okay, so we also have another intern from CLSU taking up Bachelor of Arts in Filipino, Fernando G. Alejo Jr. Good morning. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Yes, good morning. All right. So, ano ba ang ating pag-uusapan sa 2 oras na palatuntunan ngayong araw na ito, Ernest? Okay, at ito po yung ating po mga nakalatag po na pag-uusapan ngayong araw pong ito sa atin pong Radio Agri Saka para po sa ating DA segment, DA sa Gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong. Pag-usapan po natin ang kababaihang magsasaka mula Pampanga. Napakalayo nito. Kwentong kahanga-hanga ay siya po ay walang iba kung hindi si Miss Maria Concepcion M. Arcega na owner po ng Mills Enterprises mula po sa Lubao, Pampanga. At para naman po sa atin pong PhilRice segment, PhilRice on Air, kinig na. Ang ating pong pag-usapan ay tiyak ang sustansya ng lupa kung dayami di mawawala. Makakapanayan po natin dyan ng Supervising Science Research Specialist mula po sa DA PhilRice Los Baños na si Miss Michelle C. Kimbo. At hindi mawawala din ang atin pong ATI segment, ating paaralan sa Himpapawid, makinig, mag-aral at matuto sa cellphone at radio. Pag-usapan po natin ang kababaihan din po sa sektor ng agrikultura. Atin po siyang kikilalanin because nasa
nakapaloob pa rin po tayo sa buwan ng Marso, kaya pinagdiriwang pa rin po natin ang buwan ng mga para sa ating mga kababaihan. So ito yung mga kababaihan pa rin para ngayong araw na ito ang ating po mga makakapanayam. So para naman sa ating ATI segment na ito, siya ay ang ating regional winner of Outstanding Women ng 2024 na walang iba kung hindi po si Ma'am Marcelita P. Diaz. At of course, nandiyan, hindi makukumpleto po yung atin pong programa nang hindi po natin napapakinggan, no? Ang para sa ating Radio Agri-Saka Price Watch, hatid po sa atin ng happy na po ngayon ng Agribusiness and Marketing Assistance Division at ang walang kamatayan, immortal na si Ma'am Menchie Nogoy. Alright, so siksik-liglig as usual ang ating pag-uusapan ngayon sa ating palatuntunang Radyo Agri-Saka. Kaya pwede po kayo makijoin sa atin. Pwedeng mag-text o di kaya tumawag sa Radyo Agri-Saka text line. It's 0950-122-2505. Ito po ang Radyo Agri-Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. Agri-Saka, good news! Muling nagsanib puwersa ang Department of Agriculture or DA, Department of Tourism or DOT, National Commission on Culture and the Arts and CCA at Philippine Culinary Heritage Movement or PCHM upang opisyal na simulan ang Buwan ng Kalutong Filipino 2025 sa isang media launch na ginanap sa Manila Prince Hotel, Ermita noong March 21. Alinsunod sa Presidential Proclamation No. 469 Series of 2018, ipinagdiriwang tuwing Abril ang Filipino Food Month or FFM upang pangalanan, itaguyod at ipalaganap ang lutuing Filipino bilang isang pambansang yamang pangkalinangan. Ngayong taon, may temang sarap ng pagkaing Pilipino, yaman ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao. Layunin ng selebrasyon na itampok ang lokal na produktong agrikultural bilang mahahalagang sangkap sa pagkaing Pilipino, palakasin ang pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor at bumuo ng isang matibay na network ng pampubliko at pribadong mga institusyon upang maisulong ang taunang pagdiriwang. Opisyal na sisimula ng FFM sa isang nationwide kick-off celebration sa Quezon Province Capitol Grounds sa April 4. Kabilang sa mga tampok na aktibidad sa isang buwang pagdiriwang ay ang KainCon Filipino Food Conference sa April 12, ang Sarap Philippine Food Festival mula April 25 hanggang 27 at ang FFM Culminating Events sa April 27. Nakipagpulong kamakailan si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasama ang isang delegasyon at ang kinatawan ng industriya ng saging ng Pilipinas sa mga importer ng saging sa Tokyo upang talakayin ang mga hamon sa pagpapalakas ng export ng saging sa nasabing bansa. Ayon sa Japan Banana Importers Association or JBIA, patuloy na pinipili ng mga mamimiling Hapones ang mga saging mula sa Pilipinas dahil sa kanilang natatanging sariwa at matamis na lasa. Sa pagpupulong ay dinaluhan rin ng mga kinatawan ng Filipino Banana Growers and Exporters Association or PBGEA. Itinampok ang mahalagang issue tulad ng mga pamantayan sa kalidad, taripa at iba pang hakbang upang suportahan ang paglago ng industriya. Bilang pinakamalaking merkado ng saging mula sa Pilipinas, nananatiling mahalagang produkto ng Mindanao ang saging na kumikita ng mahigit $1 billion taon-taon at nagbibigay ng kabuhayan sa mahigit 700,000 Filipino. Gayunpaman, isa sa mga pangunahing hamon ng industriya ay ang mataas na taripa sa ilalim ng Japan-Philippines Economic Partnership Agreement or JPEPA.
na pinirmahan noong 2006. Sa kasalukuyan, sinisingil ng Japan ang Pilipinas ng 18% ng taripa para sa saging mula Abril hanggang Setyembre at bumaba ito ng 8% mula Oktubre hanggang Marso. Patuloy na bumababa ang bilang ng mga kaso ng African Swine Fever o ASF sa Pilipinas, kung saan 39 na barangay na lamang ang may aktibong kaso. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at DA spokesperson Arnel de Mesa sa isang media briefing sa Department of Agriculture noong ika-19 ng Marso. Dagdag pa niya, halos 28,000 doses ng ASF vaccine na ang naipamahagi ng DA sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry o BAI sa pangunahing itinurok sa Region 3 at 4A. Base sa paunang ulat, epektibo at ligtas ang ASF vaccines mula Vietnam. Bagamat hindi pa ito komersyal na available at hinihintay pa ang accreditation mula sa Food and Drug Administration o FDA. Ipinakita ng resulta na kaunti lamang ang mga namatay na baboy kumpara sa dami ng nabakunahan. Binigyang pansin ni De Mesa ang patuloy na pagsisikap ng DA kasama ang buong industriya ng agrikultura upang mapigilan ang ASF at avian influenza sa bansa. Samantala, naghahanda na rin ang DA para sa pagbabakuna laban sa avian flu. Sa ngayon, wala nang aktibong kaso ng avian flu sa bansa. Agri-Saka. Good news! Inyong pinakikinggan ang Radyo Agri-Saka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to! Philippine Standard Time is 10:17. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Your Countryside Radio is now online. Visit our website at www.rw951.fm and click RW Online Streaming on the upper right corner. RW Online Streaming is powered by Bitstop Networking Services Incorporated. Looking to boost your business? It pays to advertise with RW 95.1 FM. The multi-awarded Best Provincial FM Station, proudly recognized by the KBP Golden Dove Awards. With years of experience, a powerful on-air presence, and an ever-growing digital community. RW connects your brand to thousands of loyal listeners every day. From engaging radio broadcasts to dynamic social media campaigns, RW 95.1 FM is your perfect partner in business growth and exposure. ready to take your business to the next level? Call RW 95.1 FM now. 0919-065-0061 or email rw951fm@yahoo.com. RW 95.1 FM. Your partner in business success. Nukarin ka pa, kenina ka. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Nagbabalik ang Radyo Agri-Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to!
Kayo po yung nakatutok dito sa ating palatuntunang Radyo Agri Saka. Kapiling pa rin po ng lingkod na si Tyra, ang ating mga katuwang mula sa Department of Agriculture Region 3 na sina Ernest Payawal, Alexander A. Cortillo Jr., ang mga interns mula po sa CLSU, Rona De Leon, Fernando Alejo Jr. at Micaela Intendencia. At pagbati muna tayo before we proceed. Go ahead. Yes po, at gusto lang po naming batiin po na nakatutok po ngayon sa atin, no? Si Sir Dexter Drayson P. Dumol, kasama po natin sa opisina. At nakasama po natin dati dito na naging intern din po mula sa CLSO, si Rolando Waing. Kung natatandaan nyo na po si Wani. Ayan, si Wani, kamusta na? Ayan, alam ko may pinsan siya dito. Sino ang pinsan niya sa inyo? Ayun yung pinsan niya. At hello din po kay Sir Jen na nakanonood din po sa atin. At ang sabi ni Sir Rolando Waing, pa-shout out po, nakakamiss naman po dyan sa studio. Good luck and enjoy mga kabafil. Ang sabi naman po ni Jobert Enriquez, hello po Sir Fernando, Ma'am Mika and Rona. At ang sabi niya, shout out nyo daw siya, Ma'am and Sir. At si Alanis D. Doctor, yan, good morning po Ma'am Rona and Ma'am Mika. Yan, isama mo si Sir Fernando. Yan, at kay Andrea Opresyo. Mukhang mga kaklase nyo lahat to. Good morning po, Ma'am Mika and Rona and Sir Fernando. Dale Harvey Liwag is watching. At saka si Ronald Kabudoy. Yan, shout out po. So dahil dyan, sigawan nyo na sila. Shout out po sa mga kaklase namin dyan. Kamusta na po kayong lahat? Masaya po kami sa Pampanga. Parang nangiinggit kayo Sa Nueva Ecija ba sila? Okay, so kamusta naman? Sa Nueva Ecija kasi, it's the rice granary of the Philippines. Rice granary of the Philippines. So maraming greenery talaga. Although dito sa Pampanga marami din, pero dito sa Ciudad San Fernando, hindi ganun karami. Maraming greenery, yung iba nasa utak. Ganon. Mga green-minded. Green-minded. Okay. Pero sa ibang mga lugar sa Pampanga marami. Like ako, galing ako ng Lubao, Yan, marami din dyan. Tapos Mexico. Yes, sa inyo din, sa diba? amin, sa Candaba. At maging sa Magalang, ang dami din pong mga palayan dyan. At mga bundok dito sa bandang Arayat na po pwede nating akyatin. Yeah. At baka malapit ng maging coffee capital, cafe capital. Ang daming kapihan, bawat kanto. Ito rin yung Pampanga din yata may pinakamaraming Starbucks. Talaga? May bago nga ngayon, sa may Angeles Angeles, yata. yes po. Isa sa mga malalaki yata na Well, malay natin, mapasyal natin one of these days yan. Yes. Shoutout din po sa mga avid listeners po natin. Nakakaaliw ng minsan, ako'y pagod na pagod. Di pa pala ako nag-lunch. So, nag-lunch ako. Tapos, all of a sudden, meron ako nakasabay. Sabi, narinig kong pangalan ko, DJ Tyra. Sabi, napatingin ako. Kayo pala, isa sa mga listeners natin po. Hello po sa inyo. Kina happy birthday sa kanilang anak. Yan, nakita ko sila nag-birthday sila. Nag-birthday ang kanilang anak na si Jenna Carla Ocampo. Belated happy birthday to you. At shout out din kay Kagawad Philip Ocampo ng Santa Ines, Bulaon. Santa Ines Bacolor na nasa Bulaon ngayon. And then Karen Ocampo, Giancarlo Ocampo, and Audrey Ocampo. Thank you so much po sa inyong pagpili sa pakikinig sa RW 95.1 FM. Thank you. Syempre, happy birthday din sa aking brother-in-law, nag-iisang brother-in-law na si Mark Angelo Vitug. Yan. Happy birthday, Mac. Lahat sana ng panalangin mo mag-grant ni Lord. If hindi man, better plans are way ahead of you. Totoo po yan. At hello din po kay Kirby Aquino watching. Yeah, hello po sa inyong lahat. Okay, so on with our next segment po tayo. But before we do that, again, ang Radyo Agri Saka text line po ay 0950-122-2505. DA PhilRice, usapang palayan sa radyo, kinig na! Pagkatapos ng anihan, imbes na sunugin o di kay itapon ang mga dayaming nagkalat, bakit hindi natin ito gawing organikong pataba? Marami itong benepisyo sa ating mga sakahan. Sa kabila ng pagkalat ng mga abono sa merkado, ay ang dayami ay isa
isa pa ring abot kaya at epektibong pampalakas ng lupa. Alam niyo ba na sa pamamagitan ng tamang pagproseso, nakakatulong ito sa pagpapayaman ng lupa at pagbawas sa gastusin sa abono? Ngayong araw, makakasama natin ang isang PhilRice expert na si Ms. Michelle C. Kimbo, Supervising Science Research Specialist mula sa DA PhilRice Los Baños, na magbabahagi po ng kaalaman tungkol sa paggamit ng dayami bilang organikong pataba. Alamin natin kung paano mas magiging mataba at matipid ang ating mga palayan gamit ang simpleng yaman na madalas lang nating isinasantabi dahil tiyak ang sustansya ng lupa kung dayami di mawawala. Ating pong makakapiling live via phone patch si Ms. Michelle C. Kimbo. Magandang umaga po, Ma'am Michelle. Hello, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po na inyong tagapakinig sa inyong programa. Kamusta po ang inyong Monday morning? Okay naman po at maganda ang panahon kaya maganda rin ang umaga ang pakiramdam ngayong araw na ito. Kapag sinabi niyo pong maganda yung panahon, ibig po bang sabihin sikat po ang nakasikat po bang haring araw sa inyo or tama lang, hindi malamig, hindi mainit? Opo, kanina po talagang maganda ang panahon, magandang sikat na araw at sana nga po ay buong maghapon pagkat ng mga nakaraang araw ay maulan dito po sa Los Baños, Laguna. Okay. Baka meron po kayong gustong batiin or i-shoutout bago po tayo magsimula sa ating tanungan? Binabati ko po ang lahat po ng aking mga kasamahan sa PhilRice, Philippine Rice Research Institute. Kami po ay nagdiriwang ngayong taon ng aming 40th year. So, lahat po ng aming mga activities ay talaga po mas pinaiigting namin bilang serbisyo po sa ating mga magpapalay. So, magandang umaga po sa ang nakikinig sa inyong radio program. Alright, magandang umaga rin po sa inyo. Okay, ma'am, ano po ang mga pangunahing benepisyo o nutrients na nakukuha ng paggamit ng dayami bilang organikong pataba sa palayan? Okay, so ipin-promote po talaga natin ang paggamit o pagbabalik ng dayami bilang organikong pataba sapagkat kung ibabalik po natin ang dayami, ay mababawasan din po ang ilalagay nating inorganikong pataba at mapapayabong po ang ating lupang sinasaka. So base po sa pag-aaral, ang 1 tonelada ng dayami ay maaaring makapagbigay ng humigit kumulang sa 7 kilos ng nitrogen, 2 kilos ng phosphorus, 18 kilograms ng potassium, 2 kilogram ng magnesium at 4 kilogram ng calcium. So hindi lamang po ito ang na sustansya ng dayami sapagkat ito rin ay makapagbibigay ng iba pang macro at micronutrients na kailangan ng palay kagaya po ng sulfur, silicon, manganese at iba pa. Sapagkat ang palay po na kung ano po yung sustansya ang kinukuha nito sa lupa na kailangan nito upang siya ay lumaki at mag-ani ng mataas, ay naiimbak po yung mga sustansyang ito sa kanyang puno. Bukod sa kanyang bunga, marami po ang nag-stay doon sa dayami, sa puno ng palay. So, base po sa resulta na kapag sinunog natin ang dayami, marami po yung nutrients na nawawala. Na imbis na napapabalik sa lupa, ay halos lahat ng taglay nitong nitrogen nawawala, 25% ng phosphorus, nawawala din kasama ng pag sinusunog siya dun sa usok na nadadala sa hangin. So kasama yung mga sustansya, ganun din yung potassium, yung sulfur. So halos lahat po nito, malaki porsyento yung nawawala. Kung kaya marami na rin po mga ordinansa na sa mga LGUs na sinasabing bawal yung pagsusunog ng dayami. Ayun po. Sige po. At ma'am, kailan po ba dapat na ilagay para bulukin o ihalo sa lupa para mapakinabangan ng tanim na palay po yung atin pong dayami?
Okay, so pinakamainam po na ihalo agad ang dayami sa lupa. Pagkatapos anihin ng palay, so maaari po i-flash flood, basain yung dayami, hindi naman kinakailangan lunod na lunod sa tubig. Kahit i-flash flood lamang po ito pagkatapos ng anihan para maumpisahan na agad na mabulok ito. Kung hindi ito agad maisagawa, siguraduhin lamang na may sapat na panahon na para mabigyan daan yung pagbubulok ng palay o ng dayami. So at least 30 days bago po maglipat tanim o pag yung during po sa paghahanda ng lupa o pag-aararo ay ma-mix na yung dayami sa lupa. Sa ganitong paraan, madaling mabulok ang dayami at yung mga sustansyang taglay nito ay mabilis na magiging available para sa halaman. At mas madali po na mapapakinabangan po ito ng susunod na tanim na palay. At follow-up question ko lang po, ma'am, na ang iba po kasi kung bakit po hindi nila pinapabulok yung dayami, sabi lang po nila, ay dahil parang matagal na proseso daw po yung pagpapabulok. Nang hihintayin muna nila ganoon, na kaya hindi na, ang ginagawa nilang nila, imbes na bulokin po ay sinusunog na lang nila. Yes, actually, kailangan talaga ng sapat na panahon para mabulok yung dayami. Ganon din naman po ay hindi po natin talaga itinuturo sa farmers na magtanim uli agad-agad, no, pagkatapos ng anihan, sapagkat bukod sa hindi nakakapahinga yung lupa, ay karaniwan po kapag hindi nakapahinga yung lupa, hindi rin ito nagre-result sa magandang ani ng susunod na cropping. So, pinakamainam talaga, may enough time makalas yung lupa at mabulok yung dayami, na ito namang dayami na ito, once na siya ay mabulok, siya naman ay makakatulong para eventually mabawasan ng ating mga magsasaka yung dami ng pataba na kailangan nilang ilagay sa lupa. Sapagkat yung dayami, yung sustansya nito, ay magiging available naman yan sa halaman. So, sa bandang huli, makakatipid din po yung mga farmers pagdating sa fertilizer na kailangan po ilagay sa palay nila. Sige po. Thank you. Okay po. Ma'am Michelle, paano po ang tamang pamamaraan ng pagpoproseso ng dayami bago ilagay sa lupa para masulit ang sustansyang hatid nito? Okay, so sa ngayon po kasi marami na sa mga farmers ang gumagamit ng mechanical na way ng pag-harvest, yung gamit po yung combine harvester. So kapag po gumamit ng combine harvester upang mag-ani, ay automatic na pong naikakalat ang dayami sa bukid. So para po mas mapabilis na ito yung mabulok, pwedeng maglagay ng Trichoderma inoculant. Isang uri siya ng microorganism na ito naman po yung pinamimigay lamang din ng RCPC ng isa pong agency, yung National Rice Crop Protection Center, na pwedeng maka-access po ang mga farmers nitong Trichoderma. Pwede rin naman po maglagay ng tuyo na chicken manure, o kaya naman kung walang available, pwede rin ng urea. So itong mga gamit na ito, na mga organism and compost and manure, makakatulong upang mabilis na mabulok yung dayami pagkatapos nito basain o i-flash flood. So yung pong problema na matagal mabulok, pwede po yung solusyonan kung dadagdagan po natin ng Trichoderma inoculant o kaya dried na chicken manure o kaya naman ay urea. So kung ang pamamaraan naman po ng pag-aani ay manual, yung ating pong typical, no, yung ginagapas, tapos binibiik, naiiwan yung mga dayami sa isang parte ng bukid na nakabunton. So, ang pwedeng gawin ko doon ay basain din ng bahagya. Tapos lagyan po ng, pwede rin po yung Trichoderma, chicken manure o urea. So, sa pamamagitan nito, madali din po siyang mabubulok. At pagkatas niyang mabulok, pwede na siyang ikalat sa bukid para hindi na rin ganun karami ang kailangang ikalat muli ng farmer. So, pwede rin naman na ito ibukod muna niya sa yung mga dayaming nakabunton, ilagay niya sa labas ng kanyang palayan, gawin muna niyang compost. So, pwede niya itong ibalik uli sa bukid once na na-compose o nabulok na po yung dayami.
So, yun po yung mga maaaring pamamaraan imbes na sunugin na ating mga magsasaka yung kanilang dayami sa bukid. Okay po, Ma'am Michelle. May epekto po ba ang paggamit ng dayami sa ani o kalidad ng palay sa pangmatagalang paggamit? So, ang palagiang pagbabalik po ng dayami ay makakatulong, no? Mapabuti yung physical, yung chemical, at yung microbiological na properties ng lupa. So, lahat po ito ay makakatulong para mabalik yung soil health o kalusugan ng ating lupa. Halimbawa po, yung sa physical properties, magiging mas buhaghag yung lupa. Kalimitan kasi sa mga palaya, nagiging matigas na yung lupa. So, once na nilagyan natin siya ng organic fertilizer gaya ng nabulok na dayami, so magiging buhaghag, magiging maganda rin yung paghawak ng tubig ng lupa, yung tinatawag na water holding capacity. Lalo na yung mga lupang sahod ulan, no? Depende lang sa tubig ulan yung patubig nila. Yung mga katihan, ang mga upland rice areas, o yung mga lupang kulang sa irrigation, kalimitan kasi nagiging matigas yung lupa. So, makakatulong yung pagbabalik ng dayami. So, nakakabuti rin ng pagbabalik ng dayami sa nutrient recycling. So, binabanggit ko kanina, napapabalik yung mga sustansya sa lupa. Nakakatulong din na hawakan yung mga sustansya o yung tinatawag na nutrient holding capacity ng lupa. Imbis na mawala yung mga sustansya, ay nahahawakan ng organic matter na resulta ng pagbubulok ng dayami sa lupa. So, itong organic matter na ito yung yung tinatawag na humus. Ito yung end product ng pagko-compose ng dayami. So, napakaganda nito sapagkat ito ay makakatulong sa water at saka sa nutrient holding capacity ng lupa. Bukod pa sa taglay ng mga microorganisms, na yung mga microorganisms, yun naman ang makakatulong din upang yung mga sustansya sa lupa ay maging available at madala doon sa ugat ng panin. So, napakaganda. No? So, yun nga lamang, minsan kailangan din nating bantayan na ma-ensure lang natin na bulok talaga yung dayami. No, yung sinabi kanina, pag mabilis magtanim ulit, hindi agad nabubulok ang dayami, pwede siyang maging sanggibin ng nutrient imbalance. Okay? O yung nitrogen immobilization. Hindi agad nagiging available yung sustansya at minsan hindi yun nakakabuti. So, kailangan din talaga na siguraduhin na bulok ang dayami bago uli magtanim ang farmer. Ayun po. Ma'am, gaano po kaya kalaki ang natitipid ng mga magsasaka sa abono kapag ibinalik nila ang dayami sa lupa? May datos o halimbawa po ba kayong maibabahagi? Ganito po, no? Kung gaano po karami ang inaani ng farmer na palay, ganon din karami ang dayami na napoproduce. So halimbawa, isang saka ay nakaani ng 5 tonelada ng palay, 5 tonelada din ng dayami ang natitira sa bukid. So ito ay maaaring makapagbigay ng humigit kumulang sa 29 to 41 kilos ng nitrogen, 1 to 14 kilograms ng phosphorus, at 55 to 100 kilogram ng potassium. So ito yung mga mahalagang sustansya na kailangan ng palay. Katumbas nito, kung sa abono ay 1 hanggang humigit kumulang sa 2 sako ng urea, 3.3 na sako ng muriate of potash o 0060, at 1 kalahating sako ng sulfos o 0.80. So, pwede rin katumbas nito ay 2 sako ng complete, 1 sako ng urea, at 3 sako ng muriate of potash. So, ang 1 sako ngayon ng abono ay nasa kulang-kulang 2,000 na. So, napakalaki ng matitipid ng ating farm kung magbabalik ng dayami. Okay po, ma'am. May mga posibleng negatibong epekto po ba ang paggamit ng dayami bilang pataba at paano po ito maiiwasan? Matagal pong mabulok ang dayami dahil mataas po yung tinatawag na CN ratio o carbon-nitrogen ratio nito. Ibig sabihin, mataas ang taglay nitong carbon at mababa naman ang nitrogen.
So, ang mga mikrobyong nagbubulok ng dayami ay nangangailangan din ng nitrogen. Kung masyado pang fresh ang dayami, maaaring magkaroon dito ng kompetisyon sa palay. Yung mga microorganisms na nagtataglay o nangangailangan ng nitrogen ay maaaring maging competition sa palay na nangangailangan din ng nitrogen. So, maaaring ito maapektuhan ng bagong tanim na palay sapagkat hindi makukuha ng halaman ang kinakailangan nitong nitrogeno. Kaya po yung nabanggit kanina, kailangan at least 30 days ay na-incorporate o nainghalo na sa lupa ang dayami at hinahayaan na itong mabulok bago yung pagtatanim ng palay. Kasi bakit sa pag-aaral, ito ay sapat ng panahon upang kahit paano ay mabulok na yung dayami sa lupa. Follow up ko lang po, ma'am. Kasi po 'di ba ang pagpapabulok po ng or pagde-decompose po ay mainit po 'yan, no? So, kung yes po, yung kasalukuyan kapag nasa proseso po siya ng decomposing ay mainit po yung 'yan sa pakiramdam. So, kung hindi po talagang na-decompose pa, so parang hindi po 'yan po pwede sa halaman, hindi po ba? Kasi masusunog po siya. Parang ano po ba yung itsura nung magiging itsura ng lupa para masabi po natin na talaga na-decompose na po yung dayami? Na-decompose. Okay. So, since po ang pinag-uusapan natin dito ay yung dayami, so ang dayami hindi na natin masyadong nare-recognize doon sa lupa. Hindi po ba yan ay inaararuin? So, pag inararo siya, na-incorporate na sa lupa yung dayami, tapos pag siya'y basa, unti-unti na itong mabubulok. So, by the time na magtanim tayo, pagka hindi na natin nakikita yung mga dayami na talagang nare-recognize pa natin sila, abaway talagang maitim na yung lupa, halos wala na yung mga dayami. Ibig sabihin nito ay, na siya, more or less, na-decompose na siya o nabulok na siya sa lupa. Ito na yung panahon na kung pwede na hindi na siya kasi nung mag-iinit. Kaya mga po yung mga organic fertilizer, bawa po yung mga commercial organic fertilizer o mga chicken manure, hindi po natin yan pinapa-apply talaga ng fresh. Dapat talaga bulok na siya. At dapat during the time na naghahanda ng lupa, hindi yung kasabay siya na pagtatanim sa lalagyan ng organic. Kasi nga po siya ay mainit, pwede manilaw ang palay, imbis na gumanda. Kaya kailangan talaga siya ay during land preparation, sa panahon na nag-aararo, naghahanda ng lupa. Para po siya mabilis na o mabigyan ng panahon na mabulok muna. Ayun po. Thank you po. Okay, alright. So, ma'am, bilang pangwawakas, ano po ang mensahe ninyo sa mga hindi gumagamit ng dayami sa palayan? Okay, so sa mga hindi gumagamit ng dayami sa palayan, kasi yung iba po siguro ay pinapakain sa hayop, yung iba naman ay nagma-mushroom production. So, hinihikayat po natin, though ito naman po at pwede namang nila pa rin gawin kasi maaaring ito ay talagang kinakailangan at para makatipid sila sa pagkain sa kanilang alagang hayop o dahil may business sila. Pero ini-encourage lang rin po natin na kahit once a year, kasi meron naman po tayong 2 season po sa isang taon, pwede yung isang season doon, i-mix nila yung dayami o kahit portion nito, mapamix, for as long as meron pong pagkakataon na maibalik natin yung mga dayami sapagkat ito po yung long-term effect niya pagdating sa soil health, sa lusugan ng lupa, yung pong sa physical, chemical at microbiological na pag-i-improve ng property ng lupa. Yun po yung maganda niyang resulta tsaka yung pagiging available ng mga sustansya, makakabawas sa abono na ilalagay dahil napakamahal ng abono sa ngayon. So ito po ay isang way para makatulong sa ating mga farmers. Kaya kung may pagkakataon, hinihikayat po na gawin po nila yung pagbabalik ng dayami sa lupa, sa kanilang palayan. Okay, alright. Maraming salamat po, ma'am. Bilang pangwawakas, ano po ang inyong baka may nais po kayong batiin or i-shoutout pa before namin kayo let go?
So yun po, para naman po sa may iba pang katanungan tungkol sa pagpapalayan, pwede rin po kayong mag-text o tumawag sa PhilRight Text Center. So ito po yung aming number, 0917-111-7423. 0917-111-7423. Maaari rin po ninyong i-like at i-follow ang Rice That Matters sa Facebook page ng PhilRight. Pwede nyo rin pong i-like and subscribe yung aming pong Facebook page na DA PhilRight. At yung dito po sa Las Bañas, Laguna na branch ay DA PhilRight Las Bañas. So pwede po kayo dyan mag-message sa Messenger kung meron po kayong mga katanungan o meron po kayong mga problema. Pagdating lang po sa pagbubukid sa palayan, yan po ay maaari po kami makatugon sa inyong mga katanungan, mga problema sa bukid. So, yun lamang po. At again po, good morning po sa lahat. Sana po ay marami po kayong natutunan sa ating pong topic na tinalakay ngayong araw. Thank you po. Alright, maraming salamat po sa inyong inspirasyon, sa impormasyong inyong naibahagi din po sa ating pong mga tagapakinig. At ayan, napakinggan po natin para po sa PhilRight segment sa topic na tiyak ang sustansya ng lupa kung dayami di mawawala sa pamamagitan po ng Supervising Science Research Specialist ng DA PhilRight Los Baños na si Miss Michelle C. Kimbo. Muli ma'am, maraming salamat po. Salamat din po, ma'am. DA PhilRight, usapang palayan sa radyo, kinig na! Para naman sa may iba pang katanungan tungkol sa pagpapalayan, pwede rin kayong mag-text o tumawag sa PhilRight Text Center bilang 0917-111-7423. Ulitin ko po, 0917-111-7423. Maaari ring i-like at i-follow ang Rice That Matters sa Facebook page ng PhilRight. Inyong pinakikinggan ang Radyo Agrisaka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to! Notice to all Pelco 3 member consumer owners. This is an order and notice of virtual hearing in relation to the Energy Regulatory Commission, ERC case number 2024-169RC, entitled in the matter of the application for the approval of the Emergency Power Supply Agreement between Pampanga 3 Electric Cooperative Incorporated and Sewell Power Incorporated, with prayer for confidential treatment of information in compliance with the directives of the ERC in connection with the above application. We are furnishing this honorable office the ERC order dated January 10, 2025, and ERC notice of virtual hearing dated January 10, 2025. In this connection, you are all invited to attend the virtual hearing on determination of compliance with jurisdictional requirements and expository presentation on April 22, 2025, and pre-trial conference and presentation of evidence on April 29, 2025, both Tuesdays at 2 o'clock in the afternoon through Microsoft Teams application. For clarifications, you may call 0917-557-3526. Thank you. Ito ay radio ad tungkol sa radio ads. Sa radyo para makabenta, pwedeng kumanta, lalala, magpatawa, ang di pwede, manloko. Example, ang produkto ko, pinakamagaling ito. Promise. Kung walang proof, superiority claim yan. Ayon sa Ad Standards Council, importanteng malaman ng consumers ang totoo. Totoo ba yan? Idaan sa Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. Get updated. Know the latest. Be with the trend wherever you are. Just like and follow our official Facebook page, RW95.1 FM, and listen to your favorite programs via online streaming. Visit www.rw951.fm and click the play button for easy access. Bookmark the streaming link on your mobile phones. Nukarin ka pa. Kanina ka. Be bold, be different, stand out from the crowd. The Southeast Asia's first ever all-in-one pop-up mobile gaming and entertainment truck for on-ground and online events has finally arrived. GG Truck Luzon,
Effectively roll out your campaign with GG Truck Luzon through its innovative features, including a large LED display screen, amplified sound system, and unlimited Wi-Fi connectivity to help you entertain, engage, and enable your audience wherever they are. For inquiries, you may call 0920-976-8482 or visit GG Truck Luzon at Laos Group Complex, Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Energy saving tips from Angeles Electric Corporation. Keep your air conditioning system well maintained. A well maintained air conditioning system operates efficiently using less energy. Tips from Angeles Electric Corporation. Huwag mag-atubiling i-report ang mga taong sangkot sa illegal na koneksyon ng kuryente. Itawag sa Angeles Electric Corporation sa 045-888-2888. Umasa po kayong ang inyong report ay mananatiling pribado. Ito po ang Radyo Agri Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. DA sa gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong. Sa isang industriya na madalas ay pinapangunahan ng kalalakihan, pinatunayan ng isang huwarang kababaihang magsasaka mula sa Lubao, Pampanga na ang sipag, determinasyon at tiyaga ay susi sa tagumpay. Sa kanyang mabuting puso at malalim na kaalaman sa pagsasaka na itaguyod niya ang isang negosyo na hindi lamang nagpapalago ng ani kundi nagbibigay rin ng hanap buhay sa kanilang komunidad. Sa kanyang pamumuno, patuloy niyang isinusulong ang makabagong pamamaraan ng agrikultura habang pinapangalagaan ang kalikasan. Ito ang kahangahangang kwento ni Ms. Maria Concepcion Arcega, may-ari ng Mills Enterprises. Ating pakinggan ang mga hamon na kanyang hinarap at ang inspirasyon na kanyang naibibigay sa kanyang kapwa kababaihan na nais ding pasukin ang larangang ito. Magsama-sama po tayo sa pagkilala at pagpapahalaga sa kanyang kontribusyon sa ating sektor ng agrikultura. Walang iba kundi si Ma'am Maria Concepcion Arcega. Magandang araw po, Ma'am Concepcion. Via phone patch po natin siya makakausap. Ma'am, good morning po. Magandang araw po. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig at sa mga nasa radio station po ngayon. Kamusta naman po ang inyong Monday morning? Maganda po. Magrasyang umaga, magrasyang araw. That's good to know. Okay, gusto po naming makilala si Ms. Maria Concepcion Arcega. Ano po ba ang buhay ninyo bago kayo naging isang magsasaka? Okay. Ako po ay nagtatrabaho. Pagka-graduate, nagtrabaho po ako sa isang export and manufacturing firm, isang korporasyon dito po sa Quezon City. So, ang trabaho ko po ay multitasking. Nag-umpisa po ako ng secretary, nahawakan ko yung purchasing department, merchandiser ako ng local and international account po ng kumpanya, and even yung inventory and accounts payable and receivable. So, sa madaling salita po, na nakaikot po ako sa isang negosyo na kung saan lahat ng mga posisyon naranasan ko pong mahawakan. Ayun po. Ayun, bago po ako nag-farming, nagtuloy lang po ako ng farming nung mamatay ang aking father kasi walang kasama ang aking nanay na medyo may edad na po. Doon po nag-start yung pagiging farmer ko. At pag-usapan naman natin na ma'am kung ano naman po ba yung naging inspirasyon po ninyo upang pasukin naman po ang larangan po ng agrikultura. Like maliban po doon sa parang dahil matanda na po yung magulang. Opo. Actually po, ang naging dahilan din po bakit ako naging farmer is yung tatay ko rin po. Kasi nung pong mamatay siya, nung nakabuhay siya, marami po ako nakausap. May mga mayor, may mga farmer, mga kasing edad niya or mas bata sa kanya na nagkwento sa akin na maliban po doon, kwento rin ng tatay ko ng mga buhay niya nung kanyang kabataan tungkol sa farming. And even nung bata po ako, nagtatanim na
mga gulay. Tapos, since ako yung bunso sa pamilya, ako yung parang naiwan sa kanila, nakasama nila sa mahabang panahon. At ang nangyari po is, pag nagtatanim siya, ako yung kasama yung namimitas ng gulay, ng ampalaya, ng upo, na mas mataas pa sa akin pag hinarvest namin. Tapos sasabihin, bigyan mo yung kapitbahay natin. Tatay, bakit mo pinamimigay ang gulay natin? Sabi niya, yung uso mo mamimigay tayo para magandang ani. So, mga tradisyon po at ugali ng mga Pilipino, yun po. Ngayon, nung namatay po siya sa burol, marami akong nakausap na ang tatay mo ay maraming natulungan. At may mga instances pa po, nung wala na po siya, dahil po umuwi ako para may makasama ang nanay. So, ang nangyari po, pag meron akong papabakod or kung ano man, bibili ako ng mga kawayan, sabi ng mga napagbibilihan kong mga matatanda, ay naing kaninong ka ba, anak? Sabi nila, binibiro ko po, ang sagot ko, sa tatay ko po. Ay, hindi po, sabi ko kay Dadong, makastak, sabi ko po. Sabi nila, naku, kaya pala, kamukha mo ang tatay mo. Alam mo ba na ang tatay mo ang tumulong sa akin? Bakit napatapos ko ang mga anak ko? Tinulungan niya ako magtrabaho sa bukid at sa kiskisan. Ayun po. So, kumbaga, parang wow, sabi ko, ang tatay ko pala ay may mga natulungan. So, sabi ko sa sarili ko, tatang, ipagpapatuloy ko kung ano mang magandang ginawa mo sa mga magsasaka dito sa atin, ako yung regalo mo, sabi ko po sa tatay ko. Kaya po, yun po ang naging inspirasyon ko na may mga natulungan siya at natutuwa naman po ako. Ang naiisip ko lang, ang magandang bagay, kailangan natin ipagpatuloy at kung ano man ang hindi maganda, dapat siguro putulin natin. Yun po ang naging inspirasyon ko, yung aking tatay. And nagkasunod-sunod po yung mga trainings ko sa farming and yung asawa ko po ay OFW. So, kailangan ng kasama ng nanay ko. Kaya po pinagtuunan ko kung ano yung napundar namin, yung palayan, yung farm po namin, yun po ang parang tinuloy ko hanggang ngayon po. Doon po. Okay po, ma'am. Ano-anong mga pagsubok po ang inyong hinarap bilang isang babaeng magsasaka at paano po ninyo ito napagtagumpayan? Actually po, maraming pagsubok. Nung nag-uumpisa ako, nagte-training, syempre po, medyo nung college ako, pagka-graduate, trabaho ka agad. Laging nasa aircon, laging Syempre po, medyo, yung balat medyo maputi. So, medyo nag-aayos. So, nung nagte-training na ako sa mga po, very resourceful ako. Sabi ko sa aming munisipyo, minsan gusto ko magtanim, pwede ko bang makahingi ng gulay. So, bibigyan po nila ako ng mga mangilan-ilang gulay. So, tapos po, sabi nila, babalikan nila ako, may training, mag-attend ka naman. So, ako naman po, tuwan-tuwa ako, nag-a-attend ako ng training. Ang unang training po na sama ako sa aming munisipyo ay yung palay check. Yung pong magtatanim kami ng palay, yung lahat, anything about rice field, rice production. So, yung mga challenges po, yung hindi ka naman farmer Bakit po? Nakasapatos ka Yung mga ganun po ba? Sa susunod po, nakasinelas na lang ako. Tapos, sasabihin po nila, syempre, nag-aral na naman ako ng high value crop vegetable production. Tapos po, syempre po, mainit. Minsan, naka-sunglass ka, naka-sombrero. Sabi nila, hindi ka farmer Sabi nila, bakit po? Isa kang turista kasi naka-sombrero ka, naka-salamin. Sabi ko, sige po, sa susunod, wala na akong salamin. So, parang, ang dami pong mga Pabawas na pabawas, Yes, ma'am. So, yun yung mga challenges. Tapos sabi nila, hindi marunong yan. Kaya ako parang na-challenge ako. Hindi, sabi ko. Gagalingan ko. Sabi kong gano'n. Hindi porke nakasalamin ako, nakasunglass ako. Hindi na ako, Kaya lang po ako nagsasalamin. To be honest po, meron po akong allergy sa mata. So, nasisilaw po yung mata ko sa araw. Pero, kinailangan kong alisin yun. Sabi ko, araw, tulungan mo naman ako. So, yun po yung mga challenges na para ma-access ako ng community. Yung mga farmers, na ako yung maging farmer din, kailangan ko po i-embrace yung mga challenges na yon. And I am more than happy na winelcome naman po ako ng mga farmer na lahat ng mga nakasama ko ay kuya ko po. So, kuya. Ang dami ko pong kuya. So, ngayon, nung huli na, isa pa pong naging challenge sa akin kasi nag-venture ako into organic dahil nagka-cancer po yung kapatid ko. So, ako yung nagpapagamot. So, parang nakita ko yung mga challenges ng pagkakaroon ng cancer. So, in connection with the free radicals, yung mga chemicals, kaya po ako nag-organic. So, again,
na-challenge na naman po ako, isang 72 years old na farmer, sabi niya, balita ko, nag-organic ka. Pwede mo ba kaming turuan? Sabi ko, mas magaling po kayo sa akin. Sabi ko gano'n. Eh di, sabi niya, hindi. Sabi nila, wala kaming alam dyan eh. Sabi nila. So, after few months po, nalaman ko sa kanila, on their own mouth na rin po. Alam mo, sabi nila, sinubukan ka lang namin eh. Sabi nila, bakit po? Kasi sabi nila, nabalitaan namin, psychology ka, nagpo-farming ka, gusto ng puso namin na mag-organic, pero ayaw nung isip namin. So ngayon, na-converte mo kami. So ibig sabihin, magaling ka. Sabi ko, ganun pala yun. So sabi ko po, isang mga 70 years old, 60 years old na mga farmer, or mas matanda sa akin, sasabihin nila, turuan ko sila. So parang na-challenge po ako, kailangan, pag may tinanong ito, tama yung sagot ko, kailangan tama yung ginagawa ko para mahikayat ko sila. So yun po yung mga challenges na pinagdaanan. Plus, yung weather condition natin, challenges po sa mga farmer ito. Pero sa pagiging farmer po, parang nagiging close ka rin sa nature eh. Minsan po napag-uusapan namin, iba yung dating ng buwan ngayon, iba yung init ng araw, so, yung ulan, ba't ganito? So parang ang farmer po, very close to nature. Parang nalalaman mo siya, mukhang bukas, hindi maganda yung susunod na panahon. So, dun pa lang po, parang nare-realize na ng mga farmer, eto siya, sila mismo po, na-feel nila, ano ba yung parating. So, ngayon, iniisip natin, ano bang pwede natin gawin? So, yun, ayun po personally, yun ang mga experiences and challenges ng pagiging farmer. Ayun po. Okay. At may gusto magtanong din sa ating mga OJTs. Go ahead. Okay po, ma'am. Paano nyo po sinimulan at pinatakbo ang Mills Enterprises? Thank you sa tanong po. Actually po, again, dahil may napundal po kaming mga property or yung farm ng aking asawa, kinailangan ko po talagang magsumikap kasi ako po ay sole parent na ngayon. Na byuda, 6 years na. I have 6 children. So, bago pa po doon, talagang hilig ko na po yung, kumbaga, natuwa na ako, nag-enjoy na ako sa farming. So, maliban po sa mga training na in-invite sa akin ng munisipyo, ng probinsya, nakarating po ako ng Region 3DA. Tapos may mga other institution po na nabigyan ako ng mga scholarship sa training. Talagang pinaghigian ko po yun. Kumbaga po, yung intellectual capital na sinasabi nila, talaga pong inano ko po yun, pinagpursige ko po na matuto para magamit ko po yun sa pagpa-farming ko. So marami pong training, mga invitation, and even sa mga trade fairs na yung mga tinatanim namin, dinadala po namin sa mga trade fairs na kung saan nakakakita kami ng mga market. So parang na-enjoy po ako, natuwa ako. Tapos nakita ko rin po yung pangangailangan na kapag may mga rejects tayo at meron tayong mga yung oversize o undersize na hindi sakop ng standard na market, na kumbaga po yung mga reject, hindi siya ganun kamahal. So, nag-process po ako. So, lahat po ng mga pwedeng pagkakitaan, tinignan ko po yung possibility. Kasi ang pagiging farmer naman po, pag tinanim mo yung palay, maghihintay ka ng 3 buwan bago ka kikita uli o mag-aani. So, yung 3 buwan, ano pong gagawin natin para makasurvive tayo? So, lalo na po ako, solo parent. So, gumawa po ako ng paraan paano ang gagawin ko sa 3 buwan na wala akong kikita sa palay. So, kung ano-ano na po yung ginawa ko bilang babae at kailangan kong maging ama at ina sa aking mga anak, ay talagang pinagpursigihan ko po. Unang-una, mag-aral para magkaroon ako ng intellectual capital. At pangalawa po, yung po, talagang pursige, nagagawin ko ito. Ito yung timetable ko, kailangan kong gawin ito, mahirap man o hindi. Dahil gusto ko po talagang, ganun po kataas ang determination ko kasi ang talagang pulso po ng puso ko is yung pinagpatuloy ko na ginawa ng ama ko ay gusto ko rin pong ipagpatuloy ng mga anak ko. Kaya po, nagbibigay ako ng isang mabuting halimbawa sa mga anak ko na pagdating ng araw, kung ano man ang ginagawa ko ngayon at ipagpapatuloy po nila. So, yun po. Sa ngayon po, nandun po ako sa tuloy-tuloy pa rin po ang pagpa-farming at
sa tulong po ng gobyerno, lalong-lalo na ang DA at ibang mga agencies, nagpapasalamat po ako. Nabigyan po kami ng mga grant na maliban dun sa pagpapalay, ay nakagawa pa po kami ng ibang mga produkto at ibang pagkakakitaan. Kaya po ganun medyo napalaki or hindi naman sobrang laki. I mean, nasa ano pa rin po ako kasi nagpapaaral pa po ako ng 5 anak. So, malaking pasasalamat po talaga sa DA na utang na loob kung ano ko ngayon at kung nasaan ako dahil sa suporta ng mga network po, yung social intellectual na sinasabi ko po, social intellectual, yung po network na yung pong mga social network, na yung pong mga agencies tulad ng DA na tumulong sa akin particularly at sa grupo namin na makaangat sa pagpa-farming, yun po ang nakatulong sa amin para makapag-move on sa susunod na step. Kumbaga sa hagdanan, nakakaakyat po kami unti-unti sa tulong ng gobyerno po, lalong-lalo na ang DA. Maraming salamat po. Yung puso ko, sobra-sobra pong nagpapasalamat sa tulong ninyo at sa mga miyembro namin po. Ayun po. Yun po ang naging daan at paraan para ho yung mga farmer natin, hindi lang po ako, ay nakakahakbang pataas sa larangan po ng pagiging magsasaka. Ma'am Maria, ano ang mga pangunahing produkto ng Mills Enterprises at saan po maaaring makabili ng inyong mga produkto? Actually po, ngayon po, again, nung una po, nakafocus ako sa production, pero nakita ko po yung pagbabago ng panahon at innovation na kailangan natin gawin at sa tingin ko po, ang unang pangangailangan is, ngayon po, ang focus ko is more on value-adding processes. So, nakagawa po tayo ng mga produkto, yung chips, yung taro chips, banana chips, sweet potato, and cassava chips. So, yun po, ngayon po, nagsusupply po kami sa Macabebe Best at saka po may kumukuha po sa akin na mga nasa, ang tawag po is stall packing. So, binibili po nila sa akin yung mga chips in bulk, let's say, 10 kilo o 5 kilo sa isang package. Tapos po silang nagre-repack ng mga chips na ginagawa ko. Tapos po, at sa tulong din ng DA at ibang agencies, DTI, meron po tayong hydroponics ngayon. So, yun po yung actually last week lang po dahil nag-market research kami. So, kinoconsolidate po namin yung mga lettuce growers dito sa Pampanga para po magkakatulong-tulong dahil po nakita namin yung market. Meron pong dinirect na market sa amin. Ang requirements mo niya, 700 of kilos lettuce every month. Pero yung mga supplier po niya, hindi pa rin po kaya. So, isang client lang po yun. So, isa po yun yung pinagtutuon ng pansin namin ngayon na kung saan magko-consolidate kami. Isang product lang po na itong mga farmer magkakaisa para mapasok ng maganda yung industriya ng leafy vegetables po, especially lettuce, dito sa Pampanga po. So, yun po yung isang pinagkakaabalahan at produkto. Maliban po doon, nagbibigay din learning site na po ngayon yung farm ko. So, with regards to training, kinukuha rin po ako ng munisipyo natin. Any kinds of training po ang naibibigay ko since graduate naman po ako ng food safety and sa tulong din po ng anak ko na food science and technology. So, nagtutulungan po kami mag-ina. Nagtuturo po kami ng anything about fish processing. So, yun po yung, like last time po, kinuha kami sa munisipyo namin sa Lubao. Nagturo po kami ng paggawa ng buro, pag-debone ng bangus, paggawa ng sardinas, paggawa ng tinapa. So, yun po yung isang pinagkakaabalahan kong produkto na ginagawa ko, yung serbisyo po ng pagtuturo ng anything about sugar concentration, na meron, example, yung mga jam, yung jelly, yung kung ganon, yung pickling, anything na gulay o prutas na pwedeng i-pickle, fermentation, buro, kimchi, yung kung ganon, at saka yung fish processing and tea making. So yun po yung learning site ko ngayon at yun po yung isang produkto na ino-offer po namin, yung serbisyo sa mga training, plus yung chips and hydroponics po. Yun po yung mga produkto natin.
Okay po, Miss Maria. May mga makabagong pamamaraan po ba kayong ginagamit o isinasagawa? Yes po, actually po, doon po sa mga chips na ginagawa natin, under po kami ngayon ng product development kasi tinulungan po tayo ng field root crops. Again, in behalf of DA Region 3 through Dr. Irene Adjon, nabigyan po tayo ng parang pioneer project po ng vacuum fryer na kung saan yung fruits and vegetables pwede po nating i-vacuum fry at ngayon po may isa po kaming ginagawang product development yung freeze-dried na mga fruits and vegetables. Nag-undergo po kami ng product development and ang swerte ko po siguro ay yung anak ko ay food science and technology. So sabi po niya sa akin, Mami, ba't mo ako pinakuha ng food science and technology? Gusto ko agriculture. Anak, pasok na rin ang agriculture. So medyo po masaya na ako kasi yung isa kong anak, nahihila ko na po sa agriculture. So kaya po sabi ko, tatay, eto na, may magtutuloy na ng ginagawa mo at ako at apo mo nandito na. So yun po. Yes. Tuloy-tuloy po ang innovation at mga ginagawa nating mga product development kasi yun po talaga ang gusto namin ng pamilya ko, ng anak ko. At ma'am, ano po ang inyong bilang sineselebrate po natin ang Women's Month dahil kahit last day na po ng Marso, no? At nakita po natin at napakinggan po yung mga nabanggit po ninyo na mga pinagdaanan po ninyo at naging tagumpay po. At kung paano po ninyo pinalawak po yung kaalaman nyo po sa sektor or larangan po ng pag-aagrikultura. Ngayon naman po ma'am, ano po ang inyong maipapayo sa mga kababaihan po na nais din pong pumasok sa pag-aagrikultura or sa agribusiness po? Sa mga kababaihan, Kapampangan po, no? Nawawala yung age. Oo, Sa mga kababaihan. pareho naman po tayong Kapampangan. Opo. So, wag po tayong susuko at i-embrace po natin ang pagiging magsasaka. Kasi po, sabi nila, ang magsasaka sa lalaki lang. Hindi po. Actually, ang dami po nating pwedeng gawin. Kung ang asawa natin ay magsasaka, pwede po natin siyang tulungan doon sa paggawa ng yung mga, sabi ko nga po, yung mga rejects na pwede nating i-add value. Tuloy-tuloy po natin gawin yun. Huwag po tayong magsawa kasi kung meron tayong mga tanim at meron po tayong alam na proseso, nakakabawas po yung nagastos natin sa sariling bahay natin. So, nakakatulong po tayo sa pamilya. Kasi po, imbes na sa mag-asawa, yung bigyan mo ko ng pera, wala tayong ganito. Pero kung nakakatulong po tayo, alimbawa, yung reject na kamatis, ginawa natin kung ano man pwedeng gawin dyan, nakabawas ng gastos doon sa pang-araw-araw nating pagkain. Maliban po doon, ang daming na itutulong ng gobyerno, mapa-training, yung mga equipment, ang dami po, maging resourceful po tayo at saka marami pong mga grupo na pwede tayong mag-join na makasama nila at maingganyo tayo na magtuloy-tuloy po kasi kahit anong gawin natin, sabi ko nga, ang diesel tumataas, ang pagkain tumataas. So ano ba dapat natin gawin para mabawasan ang gastos natin sa ating araw-araw na pamumuhay kung hindi yung magtanim tayo? Ang pagiging magsasaka po ay isang profesyon na dati magsasaka lang ako. Ay, hindi. Sabi ko pong gano'n. Ako ay magsasaka. Magsasaka ka lang? Ay, hindi po. Magsasaka ako. Pero, medyo po hindi ko naman sinasabing nakaangat. Pero dahil sa pagsusumikap ko na marating kung ano ko ngayon, dahil po sa pagsasaka yun. So, sa mga kababaihan, lumapit lang po tayo sa mga ahensya ng gobyerno, mga munisipyo, probinsya, region, hanggang pong sa national na kung ano pong pwede nating gawin. Kasi po nandyan sila na tumutulong. Dahil ako po, sa totoo lang, ang dami kong pinagdaanan, pero hindi po ako iniwanan ng mga ahensya. Kasi po lumalapit ako. Lumapit po tayo mga kababaihan, kahit na sinasabi nilang ang daming business ng babae, nanay, asawa, teacher ng mga anak, tagaluto, maid, tagapalengke, messenger, tagalaba, lahat po ng taga nandun na sa kababaihan. Kung 7 ang negosyo natin, dahil 7 ang ginagawa natin, pwede pa rin po tayong magkanegosyo dahil yun po ata ang kultura ng Pilipino na ang mga kababaihan ay talagang hindi na multitasking. Pero ano po sila, kaya nilang i-manage yung oras nila
para magawa ang lahat ng ito sa isang araw. So, ganun po kagaling magnegosyo ang mga Pilipinong kababaihan dahil ang dami po nilang ginagawa na yung iba, paano nagagawa? And minsan po, hindi na rin masagot. Time management po siguro at planning. Yung mga babae po, mga Pilipino, sa gabi ho, nag-iisip yan, ano bang gagawin ko bukas? Nandito po sa isip natin, nakaplano na po yung gagawin sa susunod na araw para ma-achieve natin yung gagawin natin. Next day, iniisip na po natin, hindi lang po natin pinapansin. Pero huwag po tayong titigil, maliban dun sa paglalaba, pagluluto, pagtuturo, pag-aasikaso, magnegosyo po tayo dahil yun po ang nararapat sa ating mga Pilipinong kababaihang magsasaka na yung sarili po natin ay importante din na tayo ay kumita rin ng sarili natin. Ayan po. Okay po, ma'am. Kung may nais pong bumisita o makipag-ugnayan po sa inyo, ma'am, saan po located ang inyong farm o may maaari po ba silang tawagan? Opo, pwede po nila akong kontakin sa aking or mag-message po. Minsan po kasi yung signal po natin hindi po on and off po sa 054-247-7615 or doon po sa aming learning site na Mills Integrated Farm doon po sa Purokwan, Barangay Anon, Florida Blanca. Nandun po lahat yung mga technology na pwede namin i-offer at the same time po, nagtuturo din po pala ako sa K-12 ng mga organic and food processing. So, yun po yung mga, yun po yung pwede nilang makita, iba-ibang technology po na kung ano po gusto nila, we could offer po. Ayun po. Okay. Maraming salamat po, mama. At baka dahil dun sa mga marami nyong nabanggit na mga kuya kanina at nakatulong po sa inyo, no? Baka may meron po kayong gustong ibigay na mensahe po at baka may nais din po kayong batiin. Opo, yung po mga kasamahan ko, yung mga kuya, so Women's Month to, sabi nga nila, bigay nyo na sa amin yung isang buwan, sa mga kalalakihan, 11 months naman daw po. So, maligayang kaarawan ba o Women's Day sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa mga magsasaka, since ako po ay magsasaka. At sa mga kasamahan ko po na nagko-consolidate ngayon sa mga sa lettuces, sa hydroponics o mapa ito ay nasa lupa o mapa tubig man na pagtatanim ng lettuce. Magkikita po tayo sa susunod na linggo para mapag-usapan at mapaigting po yung ating gagawing pagpasok sa malaking industriya dito sa Pampanga ng mga leafy vegetables at yung pong mga anak ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Meron po akong anak na babae at 2 lalaki sa suportang binibigay nila po sa akin dahil kahit na ganun pa man, sama-sama kami na nagdadaan sa isang mga pagsubok, ay hindi po sila bumibitaw. So sila po yung nagiging inspirasyon ko. Maraming salamat sa aking mga anak, sa mga gobyerno po, lalong-lalo na sa DA. Hindi ko na po iisa-isahin dahil napakarami po ninyo. Alam po ninyo na ako po ay sobrang nagpapasalamat sa mga farmer na kuya at mga ate. Kumusta po kayong lahat at sama-sama po tayo sa paglago ng ating kapaligiran at ng ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Ma'am Maria Concepcion M. Arcega at isa pong kababaihang magsasaka mula po sa Pampanga. At amin pong napakinggan po ang inyo pong kwentong kahanga-hanga at kwentong inspirasyon po para po sa nakararami. Lalong-lalo na po sa atin pong mga kababaihan. Muli, Ma'am, maraming salamat po. Maraming salamat po. Iyan, at atin pong nakapanaya muli si Ma'am Maria Concepcion M. Arcega, ang may-ari po ng Mills Enterprises mula po sa Lubao, Pampanga. At muli maraming salamat po. At para naman sa atin pong announcement, manatiling updated sa mga balita mula sa Kagawaran ng Pagsasaka para sa Gitnang Luzon. I-like at i-follow ang aming Facebook page na Department of Agriculture Central Luzon. At abangan po ang mainit na balita patungkol sa agrikultura na makakatulong po sa inyong pagsasaka. At i-follow na rin po ang aming YouTube channel na Department of Agriculture Central Luzon at maantig sa kwento ng mga buhay ng mga matagumpay na magsasaka at matuto sa iba pang mga teknolohiya sa pagsasaka. Panoorin nyo rin po ang atin pong paboritong agriculture television show sa Gitnang Luzon. Ito po ang Agri TV Central Luzon na mapapanood sa CLTV 36. Kaya naman manatiling updated mga ka-agri.
sa gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong. Inyong pinakikinggan ang Radyo Agrisaka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to! Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Hi, sweeties. This is Alex. Let me take care of your afternoon music cravings. Chillax with me on Afternoon Rachada Monday to Friday, 4 to 6 p.m. Nuka rin ka pa. Kanina ka. Looking to boost your business? It pays to advertise with RW 95.1 FM. The multi-awarded Best Provincial FM Station, proudly recognized by the KBP Golden Dove Awards. With years of experience, a powerful on-air presence, and an ever-growing digital community, RW connects your brand to thousands of loyal listeners every day. from engaging radio broadcasts to dynamic social media campaigns, RW 95.1 FM is your perfect partner in business growth and exposure. ready to take your business to the next level? Call RW 95.1 FM now. 0919-065-0061 or email rw951fm@yahoo.com. RW 95.1 FM. Your partner in business success. Nuka rin ka pa. Kanina ka. Hi, I'm your friendly neighborhood radio jock, Don Marco, inviting you to a positively charged, awesome day on Sunny Side Up, weekdays 5 to 9 a.m. Embrace the brighter side of life. Nuka rin ka pa, kanina ka. Nagbabalik ang Radyo Agrisaka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to! Kayo pa rin po yung nakatutok dito sa ating palatuntunang Radyo Agrisaka. Kapiling po yung lingkod na si Tyra at ang ating mga katuwang mula sa Department of Agriculture Region 3, sina Ernest Payawal, Alexander Cortillo Jr. at ang ating tatlong interns mula sa Central Luzon State University or CLSU, sina Rona D. De Leon, Fernando G. Alejo Jr. at Micaela T. Intendencia. Agrisaka. Good news! Muling isinagawa ng Integrated Laboratories Division o ILD sa pangunguna ni Dr. Milagros Mananggit ang ika-6 na advocacy seminar noong ika-18 ng Marso sa Lubao, Pampanga. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa Local Government Unit o LGU, Department of Education o DepEd at konsehal ng barangay upang palawakin ang kaalaman tungkol sa mga serbisyo ng ILD, Gender and Development o GAD at Rabies Awareness. Isinasagawa ng advocacy seminars sa mga lalawigan ng Gitnang Luzon na may pinakamataas na bilang ng kaso ng rabies kasabay ng paggunita sa Rabies Awareness Month ngayong Marso. Bukod dito, tinalakay rin ang mga batas na may kinalaman sa GAD bilang bahagi ng selebrasyon ng National Women's Month. Ilan sa mga mahahalagang paksang tinalakay sa seminar ay rabies sa tao, pangkalahatang serbisyo ng ILD at Animal Rabies Control Program, antimicrobial resistance, food safety, serbisyo ng Feed Chemical Analysis Laboratory, mga serbisyo ng Regional Soils Laboratory, biological control agents at mga serbisyo ng Regional Crop Protection Center. Layunin ng programang ito na mapalawak ang kaalaman ng mga lokal na opisyal at komunidad sa mga mahahalagang usapin sa kalusugan ng tao at hayop, pati na rin sa agrikultura at pangangalaga sa kapaligiran. Upang
palakasin ang kasanayan at mapalawak ang oportunidad sa kabuhayan, nagsagawa ang Department of Agriculture Regional Field Office 3 o DARFO 3 ng isang livelihood skills training sa Kasaba Food Processing noong ika-20 ng Marso sa Training Room, City of San Fernando, Pampanga. Ang aktibidad ay isinagawa sa pagkipagtulungan ng Gender and Development Focal Point System at ng Horn Banner Program bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month. Ang mga lumahok ay sumailalim sa hands-on training sa iba't ibang pamamaraan ng pagpoproseso ng kasaba na maaaring makatulong sa seguridad ng pangkain at pangmatagalang kabuhayan. Sa tulong ng aktibidad, binigyang diin ng DARFO3 ang kahalagahan ng pagtutulungan ng kababaihan at kalalakihan sa agrikultura upang mapalakas ang sektor at maisulong ang mas maunlad na kabuhayan para sa lahat. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Women's Month 2025, isinagawa ng Department of Agriculture Regional Field Office 3 o DARFO3 ang Technical Exposure on Rice-Related Programs noong ika-19 ng Marso. Ito ay ginanap sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Sa pangunguna ng Rice Banner Program, katuwang ang Gender and Development Focal Point System, nasa 30 empleyado ng ahensya ang sumalis na inaasahang mapapalawak ang kanilang kaalaman sa mga makabagong teknolohiya at programa sa produksyon ng palay. Ang mga kalahok ay sumailalim sa orientasyon at field tour sa iba't ibang proyekto, technology demonstration sites at pasilidad ng Philrice Central Experimental Station, Central Luzon State University at Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ang naturang aktibidad ay nagsilbing mahalagang pagkakataon para sa mga empleyado ng DA upang mapalalim ang kanilang kaalaman at mapahusay ang kanilang kakayahan sa pagpapalaganap ng epektibong rice production technologies sa gitnang Luzon. Agri-Saka. Good news! Ito po ang Radyo Agri-Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. Philippine Standard Time is 11:27. Good news, Kabanen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Ito ay commercial tungkol sa commercials! Nagtataka ba kayo kung bakit 99.9% lang ang germs na napapatay ng alkohol? Hindi dahil may pasaway na germ na ayaw mamatay. May Code on Responsible Advertising na gumagabay sa lahat ng advertisers. Bawat claim binubusisi para sa ikabubuti ng Filipino consumer. Kapag di totoo, no go. May standards kami. Kaya may Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. Nagbabalik ang Radyo Agri-Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa ating palatuntunan. Ito po ang Radyo Agri-Saka. Kapiling pa rin po yung lingkod na si Tyra. At syempre ang ating mga katuwang mula sa Department of Agriculture Region 3. Diba, siksik liglig. Hindi lamang sa impormasyon kung di kami din dito ay siksik liglig. Para kami mga sardinas sa sa tin can. At ito ang pinakamaganda sa lahat ng mga sardinas. Nasa tin can ngayon. Walang iba kung hindi ang nag-iisang fashionistang prinsesa ng palengke. Siya po ang Chief ng Agribusiness and Marketing Assistance Division DARFO3, Ma'am Menchi Nogoy. Pero before ka mag-say hello, eto muna. Radyo Agri-Saka Price Watch. O, diba? Alam na alam ko na si Ma'am Menchi ang nandito kapag naamoy ko na yung ganyang scent eh. Delicious.
issues. Amoy bangus. Hindi naman. Mabango, hindi amoy bangus. Imagine mo, ganyan ang suot mo, tas amoy bangus ka. Ay, naku. Oh, diba? Hindi ko matinanggal sabi mo kasi. Ganda. In fairness, ako inaaliw every time na nakikita ko yung ngayon yung mga lahat ng mga nagtatrabaho sa government, ano? Pag Monday. So, Tama-tama pag nangunguha ko sa palengke, ganyan ako. Ay, wow. Ay, ang bongga mo naman. Uy, parang biglang na nariwa sa alaala ko yung nakaraan. Di ba nung unang panahon, ang mga kababaihan ganyan ang suot. Kahit saan sila magpunta, kahit sa palengke, di ba? O, parang, yun nga lang, nowadays kasi dahil iba na yung panahon, mainit na and all, kaya dapat yung mga materials ngayon nakaakma na sa changing weather din natin. Dati no? kasi talagang balot na balot sila. Oo. Mga talagang Pilipina. Noong po bang kapanahunan po ninyong Mamenchi? Dinatnan mo ba yung ganyan? Kapanahunan. Ay, hindi Ay, di Modern. na. Modern, okay, modern. Hanggang ngayon modern naman ako. Okay. At saka sa Ay. puso't isipan ay modern. Yeah. Kahit na senior na ako. Hindi nga naman nalalayo. Tignan niyo po. Diba? Puro mga bata. Oo. Ito yung mga... ng mga bata na to, Sir Ernest. CLSU. Yan. Mga interns po natin. Matter ko. CLSU din pala. Sa Tita Ay, Menchi. yung presidente doon kaklase ko. BS Bio ako. Ay, wow. Bayo. Kaya laging bago. Bayo. Okay, so, kamusta naman ang presyuhan po ng mga pangunahing bilihin ngayong araw na ito, Ma'am Menchi? Lalo na, meron tayong... Lagi namang okay pag ako nagre-report. Magtataas uli niya na? Ay, Martes. Oo, bukas. Pero holiday. Oo, pero may pasok din kami. Mag-broadcast pa rin tayo. So far, nagtataasan din po ba or meron din po ba nagbabaan ng mga presyo, Ma'am Menchi? Meron. Bigay ko na yung updates. Go ahead Galing ako po. sa San Fernando New Public Market na niluma na ng panahon dahil may bago na tayong palengke ngayon ng syudad ng San Fernando, Pampanga po. Yes po. Ito po, sa bigas po natin, ang pinakamababang presyo is 40 na lang. Pero darating yung day na magiging mas mababa yung mga imported rice natin. Pero ngayon, 40 yung local rice, 40 hanggang 43. Tapos meron tayong 46 hanggang 48 at meron tayong, pinakamataas lang natin ngayon is 54 per kilo. Wala na yung 60 ngayon, DJ, kaya mura na. Sa mga isda natin, ang tilapia natin is 130. Ang bangus natin may 180, may 210. Tapos may 200 yung galunggong na local. Yung hipon po natin, nasa 380 yung kilo at yung malalaki pong hipon, nasa 500 per kilo. Ang tahong 100, ang alimasag 200 per kilo. Ang pampano, DJ, is 400 pa rin ang kilo. Ang salmon head natin, 170. Ang hito, 150. Ang pusit na native, mataas pa rin, 400. Ang kalawang po is 200. Tapos yung sapsap nila, 220. At yung tuna po nila na galing sa Bali is 400 per kilo. Sa mga gulay, ang ampalaya is 90 ang kilo. Kamatis, 30 po sa palengke, pero medyo mababa pa rin sa farm. Mga 15 lang siya. Yung talong nila is 50, yung sili panigang 40, yung okra po nila 70, tapos makakabili po tayo ng 10 lang ang tali. Yung patolan natin 40, tapos yung kalabasa natin is nasa 35 lang per kilo. Ang sitaw natin 120 yung bundle, tapos makakabili tayo ng 20 o 30. Depende sa pangangailangan natin pag magsisigang tayo. Kalamansi natin 90, tapos 120 yung green na green, fresh na fresh. Like me. Tapos yung sibuyas na pula natin, syempre 90, mababa pa rin po siya. Ang sibuyas na puti, 70. Ang luya natin is nasa 140, tapos may 160 rin, yung medyo natutuyunan na luya. Mas mahal po siya. Gulay Baguio po natin, ang patatas 80 pesos, ang keros natin is 30, ang beans po natin 90, tapos may 120 yung fresh na beans. Sayote is 35. Ang pechay Baguio natin ay nasa 60 pesos. Ganun din yung repolyo po natin. Nasa 60 lang ang kilo. Ang cauliflower may 70, may 100. Depende sa klase. Tapos yung broccoli natin 120. Meron din tayong celery 100. Tapos yung mga lettuce natin
Yung green ice saka romaine 120. Yung iceberg po na galing Baguio is 200 na ang kilo. Yung bell pepper natin 100 tas 140 yung green na bell pepper. Chicken natin 220 pa rin. Yung pork laman natin 350. Ganon din yung spare ribs niya. Pata 320 lang, yung pork chop 350 rin at yung liampo niya is 420. May baka laman din tayo 460 ang kilo at spare ribs niya o buto-buto is 360 naman po. Yung itlog, 230 per tray na 30 pieces po yan. Yung medium po niya, yung small yon. Tapos yung medium po niya is 240. Yung large, 250. At yung XL na naka-tray is 260 ang 30 pieces, one tray. Meron din tayong yung sugar refined, 80. Yung wash niya, 70. Tapos yung kanyang brown sugar, 68 per kilo din po siya. Ayun yung updates sa presyuhan ngayon sa City of San Fernando, Pampanga, bagong palengke. Ibig sabihin yung bagsakan po natin yun. Alright, thank you so much, Ma'am Menchi. Nako, ang sarap mamalengke kaya sa mga pamilihang bayan sapagkat doon ang mumura. Pero mas mura pagdating sa kadiwa. Ay, opo. Siyempre, kailangan po nating, yung sa kadiwa po natin talaga pong less 5 pesos o 10 pesos po per kilo. Tsaka, siyempre doon, fresh na fresh at galing yan sa ating mga farmers na wala nang dinaanan pang mga layers ng traders, ganun po. Okay, so ito po ba, every day po ba merong kadiwa? Sa iba-ibang lugar po, meron tayong mga kadiwa stores na open po, daily siya para magserbisyo sa ating mga mamamayan. Yung mga farmers po natin, mga members po ng co-ops, nagdadala po sila diretso sa mga stores na yon. Meron po tayong kadiwa center lang na nag-ooperate lang po siya tuwing Webes, Biyernes, Sabado na UNMP 29. Sa bagay lahat naman po ngayon ng mga retails, mga kadiwa stores natin ay nagse-serve na po ng 29 pesos na NFA rice na galing po diretso sa NFA sa Manila. Doon po sila nanggagaling. Yun po, basta everyday po yun. Tapos sa Central po, sa Metro Manila din po, marami din po tayong kadiwa centers at madami din po tayong mga kadiwa stores sa iba-ibang mga government agencies. Halimbawa, dito po sa Pampanga, saan po pwedeng magpunta ang ating mga kabalen sa tuwing gusto nila ng mga fresh produce mula sa kadiwa? Halimbawa, kapag Monday po ba dyan sa may Pag DA? Monday, meron naman po tayo talaga every Monday sa may Department of Agriculture tsaka po sa DSWD. Yung dating office po ng DA. Dyan po tayo sa may Maimpis. Sa may Maimpis Sakop. dito. Opo. Yeah, government center. Opo, sa government center po. Alright. Meron din tayo meron po tayong retail kadiwa store sa may Mexico lang. Malapit po doon sa Fiesta Community, meron po tayo doon na daily. Makatay din po sila ng mga Pumapatay. Sorry. Baka wala na magpunta sa kadiwa sila niya ng na. mga baboy nila araw-araw, napapaubos nga daw po nila yun. At medyo mura po doon talaga. Alright. Di ba dati sa may Clark, meron din po yatang kadiwa din? Dati po Friday yun. lang yun. Hindi, meron din po tayo sa Hanggang Clark ngayon. ngayon, pero karamihan po nung nasa Clark ngayon, yung ready to eat na po siya, yung nag-iihaw. Tuwing Friday, Saturday po siya. Alam ko po nagtayo na rin ng kadiwa na kasama yung mga kapulisan natin dito sa Yung kapulisan natin, yung sa PNP, may date din siya. may date din po. Hindi pa siya nakapagtayo nung pero magde-daily daw po sila. Wow. Okay. Pero Kung sakaling magde-daily man or meron po ba kayo nakapost na mga specific schedules ng mga iba't ibang kadiwa within, let's say, Pampanga, ganyan? Na pwedeng i-check po, let's say, sa chinecheck Facebook? ko nga po, kinukuha ko yung listahan namin eh. Hindi lang agad nakarating sa akin yung listahan, pero meron po tayong kompletong list ng mga nakakapagpatayo na po ng kadiwa stores natin. At marami pa po tayong ibabalidate ng mga kadiwa stores, marami pa po sila request. Sige po. Tsaka tita, may mga nagtatanong sa akin na senior citizen kasi 'di ba, minsan nagkakaroon ng available na 29 pesos na per kilo na na bigas sa kadiwa. Kaya lang ang sinasabi nila parang nasa San Fernando lang, sabi nila, or nasa ibang mga lugar lang. Yung nakapagtanong po sa akin taga Magalang. Aalamin ko muna sa Ernest kung yung Magalang meron na silang na-validate na magiging kadiwa store natin. Kasi lahat po ng mga
binibigyan lang po ng mga ganun yung mga stores lang po tsaka centers. Okay. So kung sakali na magkakaroon po ng Kadiwa store dun sa kanilang lugar, so magiging available yung 29 pesos per kilo na Lahat bigas. naman po pinapadalan po namin at Okay. yung truck po natin ang ginagamit doon na logistics. Pero doon po sa FCA na magbebenta o doon sa store po na magbebenta ng 29, wala po silang kita doon. Para talagang tulong po natin ito sa ating mga vulnerable sectors. Okay. Sige po. Thank you so much, Tita. Ang sarap mamalengke, tapos yung makikita mo napaka-fresh ng mga napamalengke mo. Tapos ang sarap din magluto kapag kompleto sa Ricardo's ka. Totoo. Sabi, Nagluto ba? nagluluto po. Yun po talaga yung gusto ko nung magka-college. Kaya lang walang perang pang culinary. So pwede mo namang ituloy nahulog dun ngayon. sa pagtatanim. Agriculture. At least magtatanim ka muna bago ka magluluto. Oo, pwede. Yan, kaya ganoon. Pero mahilig po tayong magluto. Yan. So, buti na lang po ay nagkakamura na po yung mga paninda ngayon sa palengke. Talagang mapapamura ka sa mura. Oo. Pero iba pa rin ang mura kung sa Kadiwa ka, didiretso. Yes po. Kaya naman, supportahan po natin yung Kadiwa. Oo. Kadiwa ng Pangulo Program, ang tawag po doon. Alright. At maraming salamat, Ma'am Menchi, at sa iyong update. At the same time, sa mga mamshies and popshies dyan na nagbabalak ng mag-budget ng kanilang pamalengke for the week. Ayan, somehow may idea na po kayo kung kakasya ba ito or may adjustment na gagawin or whatsoever. Oo, kaya minsan tita magpaano kayo, magpa 1,000 peso challenge. Oo, Pwede. Kadiwa versus palengke. Pwede yan. Magandang idea yan, Ma'am Menchi, at nang malaman natin kung gaano ba kalaki ang difference when you purchase sa Kadiwa at the same time sa palengke. Diba? Kaya lang, Sir Ernest, alam mo naman sa Kadiwa, yung mga gulay natin. Siyempre, mga Ricardo ko minsan wala sa Kadiwa natin eh. Oo nga naman, hindi siyang pleto minsan. Kaya talagang bibili ka pa rin sa palengke. Alright, para mapuno yung Pero ang gusto talaga pangangailangan. yung vision talaga nila maging talagang parang supermarket na kumpleto na. Ayan, naku, exciting Dadating tayo dyan, DJ. Exciting Oo nga, yan, no? yun. Kadiwa Looking forward. Mall. Pwede. Kadiwa Supermarket. Wow. Tayo niyan, malapit na. Yes, pero matanong din po namin, Tita Menchi, ang patungkol naman po doon sa ating mga market matching. Market matching, siyempre lahat naman po ng mga farmers natin na kailangan po nila ng tulong from DA, lalo na po sa logistics o kaya nung kanilang mga harvest, yung katulad ng kamatis dahil nag-oversupply, pwede naman po silang tumawag o mag-letter po sa office natin. O, dati po binigay ko na yung number ko pero hindi ko na po ulitin. Tapos po, pwede, tuloy-tuloy lang naman po tayo doon dahil trabaho po talaga natin ang magserbisyo sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ngayon po, may nililink po tayo ngayon yung harvest sa kamote. Yung yellow kinerots sa kamote. Kasalukuyan po namin hinahanapan ng buyer. Yung mga nagpapa-help po sa atin sa matching o sa tinatawag na market linkage. Oy, naku, masarap ang kamote ha. Di ba isang yung maging kinerots, alternative yan, di ba? napakatamis po. Yung kinerots, yun yung kulay Yellow. orange. Orange po. Orange po siya na may yellow, parang ganun. Ay, naku. Parang naalala ko tuloy yung binibili namin noon sa party place, if you could remember. Yung bukayong kain. Ay, masarap Oo, yun. sarap nun. Bukayong kain Kamuti. Kamuti. Ay, okay, ba't niya pwede may pandinan sagin ito? Sagin, oo, totoo Punta yan. kayo magalwalo na pa. Oo. Di na mayamang yelo ang pong saguhan niya kanyaman, ang pong gatas. Ay, naku, usong-usong ngeni, waling mapaling panahon. Okay, alright. Thank you so much, Ma'am Menchi. Maya-maya, makakasama pa rin po natin siya, syempre. Para maka-inspire po kayo sa inyong kagandahan. Kaya nilapit po namin siya sa camera. Magka-commercial break muna po tayo. Kaya naman dito lamang po tumutok sa inyong Countryside Radio. We are the 4-time Best Provincial FM Station in the country. Mula po yan sa KBP Golden Dove Awards. Anya naman, nuka rin ka pa. Kenny na ka. Radyo Agrisaka Prize Watch. Inyong pinakikinggan ang Radyo Agrisaka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to.
Good news from Pelco 2. You may now avail your Pelco 2 member consumer owner's ID. Special privileges and benefit await those who have availed their Pelco 2 MCO IDs. Just prepare one valid ID, one 2x2 picture, and your Pelco 2 statement of account or official receipt. For more information, you may proceed at the nearest Pelco 2 area office. Message Pelco 2 at its official Facebook page or email them at mcoid@pelco2.com. Boto tayo! Pero sino? Pakinggan nyo! Magbubukid party list! Pamela 1 magbubukid sa listahan. Pamela 2 magbubukid, iboto nyo. Pamela 3 magbubukid, go sa ani. Pamela 4 sa balota 44. Gumalaw tayo now, boboto ako, ikaw. Magbubukid party list 44 ang vote natin. Magbubukid ang ating iboto. Paid for and by Magbubukid Party List, Block 13, Lot 12B, Pampana Street, Corner Plapla Street, Kaunlaran Village, Malabon, Metro Manila 1409. Ito po ang Radyo Agri Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. Kayo po ay nakatutok dito sa ating palatuntunang Radyo Agri Saka. Kapiling pa rin po yung lingkod na si Tyra at ating mga katuwang mula sa Department of Agriculture Region 3 na si Ernest Payawal, Alexander A. Cortillo Jr., of course, ang ating Marilag. O, diba? Walang iba kung hindi ang hepe po ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DARFO 3, Ma'am Menchi Nogoy. I-play ko kayo Marilag para kay Ma'am. Sige. Alam mo na may Marilag na song na yon, Ma'am? Hindi yata. Maria Clara na lang gusto mo. Sige. Okay, atin pong kapinin din po ang mga OJT sa mga interns mula sa Central Luzon State University, taking up Bachelor of Arts in Filipino Abafiel, sina Rona De Leon, Fernando G. Alejo Jr. at Micaela T. Intendencia. At eto na ang pabaon for today. Dagdag kaalaman sa kabukiran. Ang saging, higit pa sa karaniwang prutas. Ang saging o Musa sapientum ay kabilang sa pamilya ng mga halamang Musaceae. Madalas itong napagkakamalang punong kahoy, ngunit ang totoo, ito ay isang malaking halamang damo o herb. Alam nyo ba, ang saging ay isang uri ng berry, ngunit ang strawberry ay hindi maituturing na isang berry. Ayon sa agham, ang isang prutas ay matatawag na berry kung ang buto nito ay nasa loob, tulad ng saging. Sa kabilang banda, ang strawberry ay hindi maituturing na berry dahil ang mga buto nito ay nasa labas. Ang maliliit at kumpol-kumpol na buto ng saging ay halos hindi napapansin. Ngunit ito ang dahilan kung bakit ito pasok sa definisyon ng berry. Samantalang ang strawberry, bagamat tinatawag na berry sa pangalan, ay hindi pumapasa sa siyentipikong pamantayan. Kaya naman, ayon sa maraming pag-aaral, hindi ito tunay na berry. Alam nyo rin ba na ang saging ay walang tapon? Dahil mula sa balat, dahon, puso hanggang sa pinakapuno nito, lahat may pakinabang. Ang balat ay maaaring gawing matamis na gamis, habang ang dahon naman nito ay nagsisilbing pambalot ng suman o alternatibong pinggan sa boodle fight. Ang puso ng saging ay maaaring gawing masarap na vegetarian patty, at maging ang pinakapuno nito ay hindi rin nasasayang. Pwede itong gawing dekorasyon, tela o fiber, at pwede rin namang gawin bilang isang masarap at malutong na chips. Tunay ngang ang saging ay isang biyaya ng kalikasan at sa saging ay walang sayang. At ang nakalimutan mo, saging lang ang may puso. May tama ba? Dagdag kaalaman sa kabukiran. Maraming salamat sa inyong pabaon. O, di ba dami nating nalaman? Hindi ko alam na hindi pala talaga classified as berry ang strawberry. Hindi porket may berry pala, given na berry agad siya. So, yung raspberry, berry yon. Ano ba yung nasa loob ang buto? Strawberry, berry din. Kapag nasa loob ang buto. Yeah. Kapag nasa labas ang buto.
Naku, oras na. It's 11:40. Baka saan pa tayo magtungo nito, ano? Ayan, maraming salamat sa dagdag kaalaman sa Kabukiran. At ito na, oras na para mag-shoutout na tayo sa mga gusto mag-shoutout. At syempre, ito yung, kasi hindi lang po 3 ang interns. Meron din pong 3 taga-document, 3 observer, supporters. Malay mo, pwede natin... Nagkantahan na ba sila? Hindi Siyempre, pa nga kailangan po eh. Baka pwede natin pasampulan, Ma'am Menchi. Baka pag wala ng time na yun, meron naman susunod. Bigla pa lang namutlain. Sige. Pero gusto ko muna marinig ang boses. Could you please introduce yourself? Tapos humarap kayo nung... Hindi ka, lumapit ka. Tapos ayun yung ating camera sa gitna. Sige. Pwede mong tanggalin mo. Sige, kaya mo yan. Hello po, magandang tanghali Ayun, sa hindi lahat. ka nakikita. Yan, magpakita ka. Oh. Hello po, magandang tanghali sa lahat. Shout out pangalan po. mo? Anong pangalan mo? Ako po si Jan Samuel Tomas. Jan Samuel Apo. Tomas. Okay, so alam ng nanay mo nandito ka, ha? Opo, alam niya po. Okay, very good. Baka po nanonood siya sa ngayon. Shout out sa mama ko dyan. Ma, anong ulam? Gutom na yata. Malapit na mag-lunch. O sige. Next, pwede natin mapakinggan yung dalawa. Diyos ko, nag-effort talaga pumunta dito kaya mapakinggan natin ang mga boses. O, shoutout ka. Good morning. What's your name? Hello po. Ako po si Katrina Waing. Shoutout po sa pamilya ko. Nanonood po sila ngayon. Umusog ka ng konti dito para makita ka. Yan. Ayan po. Shoutout po sa Waing family na nanonood po ngayon. Taga? Nueva Ecija po. Nueva Ecija din. O, yan. Waing family. At ang... anak ni Wani. Andun sila. O nga, no. Pinsan mo si Wani. Okay. O, sige. Alright. Good morning. Hello po. Magandang umaga. Ako po si Christine Joy Cunanan mula po sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Shoutout po sa mama ko at sa buong kaguruan ng Departamento ng Filipino. Diba? Grabe. Tagalog na Tagalog talaga. Minsan. Okay. Dalasan mo. Sayang. Yes. Oo. Isa-shoutout ko din po pala yung pamilya ko dyan sa Santa Barbara, Llanera, Nueva Ecija. At ang Pascual de Leon family. And para po sa OJT coordinator namin, Dr. Judith R. Angeles. Ma'am, thank you po sapagkat kami po yung napabilang sa DA at naranasan po namin yung ganito sa pagraradyo. Alright, so let's hear it from Fernando. Kapangalan mo si Boss Perry. Oo nga. Ako naman po, shoutout po sa buong family ko, sa mga kaibigan ko, sa minamahal ko, at sa aking mama. Talagang may minamahal ka na. Hindi ka pa-graduate. Mama, mahal na mahal po kita. I love you ulit. Kasi dineclare Wait mo lang po. meron kang Shoutout din po natin yung mga nakikinig sa atin ngayon. Si Alaysa A. Anog, ang sabi po niya ay good morning po mga ma'am and sir. Kay Mark Rainiel Antolin Datang, Sir Jericho Manaloto. Hi Sir Jericho. Pasample daw po ng kanta si Sir Alexander. Maganda daw po yung boses niya. Huwag kang mag-alala. Bibigyan natin siya ng pagkakataon. Sige. Isa pa po palang i-shoutout yung mga kaibigan po namin sa CILSU, Ate Alanis Doktor at yung nasa NCIP po, Ate Samantha Milia. Hello po! Alright, so let's hear it from, nakapagbati na, hindi pa si Micaela. Go ahead. Hello po, binabati ko po yung pamilya ko sa Llanera, Nueva Ecija at ganoon na rin po sa mga kaibigan kong nanonood. Si Ate Jenica, Ate Rica, Jeffrey, Diana at Andrea. Nanonood ngayon sa Facebook Live si Janelle Intendencia. Kapatid ko po yan. Hello. Sabi ko manood ka talaga. Okay. Joff Torres, hello. Aldrian, Engineer Aldrian Pamintuan, ang ating broadcast technician na nag-a-assist aside sa ating dancerist dito. Lenny Manala, Dampi Sagom Dizon, Carlo Bondok, Iraline Nakpiltrono, John Alfred Viray, Ronald Evangelio, J.R. Manalang, Katrina Songko, Conrado Pakla. Hi, sir! Aldrin Briggs Rima, Marlena Pangan, Rosana Sanchez, Shen Canlas, Boboth Leno. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Okay, so, si ma'am, baka may pahabol ka, ma'am? Piloto. Hindi, bukod muna doon. Gusto ko lang pong
nakalimutan ko kanina, yung Kadiwa stores po natin, may 15 na po dito sa Central Luzon na FCA managed. Ibig sabihin, mga cooperative na members po na o associations po, ang mga nagmamanage nun at CSO accredited po sila. Tapos mayroon po isa, LGU co-manage po siya, yung sa Limay, na Kadiwa store din po. At meron po tayong isang Kadiwa center muna sa San Jose del Monte, Bulacan. Yun lang po. Tapos, shout out sa aking pilot, Edly Garciliano, at lahat ng pilots namin sa Agribusiness and Marketing Assistance Division. Hello sa inyo at hello din kay nakikinig daw po siya ngayon, si Fermin Cortez, si Kaporoy. Hello Kaporoy. At saka lahat ng nasa palengke ngayon at yung mga farmers and fisher folks natin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po sa presence po ninyo for today. Ma'am Menchi Nogoy, ang Chief ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DARFO3. At pasampulin ba natin? Sino? Bibigyan natin siya ng 1 minutong sample, ganon. Sige, ito na pagkakataon. Technical Staff Regional Agriculture and Fisheries Information Section, Rapis DARFO3, Alexander A. Cortillo Jr. Yes po. Okay po, binabati nga po pala ang De Leon family, Kaamik family, Gullias family, Cortillo family, sa aking family, syempre Cortillo pa. Carrion family, Brave Prince, Past Prince, sa ating mga taga-subaybay dyan sa office, ang walang sawang sumusuporta sa akin. Del Liwag, John Patrick De La Peña, Dexter P. Dumol, at ngayon ay nadagdagan sila ay si Jericho Manaloto. Sige, po-promote kita pag nagtagal ka pa. Tinaningan na yan. Okay, syempre, the last but not the least, nakapagbati na yung mga interns natin, no? Of course, I'm reserving one of the best for last. The Public Relations Officer 2 ng RAFIS, DARFO3, Ernest Payawal. Yes, dahil maraming babanggitin. Binabati po namin ang Regional Executive Director po namin, Dr. Eduardo L. Lapus Jr., ang mga RTDs po namin, si Dr. Arthur Deirit, Dr. Irene Adion, at saka sa Special Concerns po si Engineer Juanito de la Cruz. Binabati din po namin si Dr. Sandri Bacay, Ma'am Norina David, Dr. Emily Soriano, Dr. Milagros Mananggit. At hello din po kay Ma'am Milagros Singyan, Ma'am Elma Mananes, Engineer Elmer Tubig, Dr. Lowell Rebeliaco, Engineer ABP David. At binabati din po namin ang GSS family, Sir Noli, Ma'am Susan, Sir Edo, Ma'am Jules, and Tita Luz. Regulatory Division, Sir Rowell, Sir Christian, Sir Lowy, Ma'am Mariel, Sir Dean, Ma'am Dishel, Tita Marilyn, Tita Menchi, at Tita Zon. Hello din po sa HR family, Ma'am Nancy, Sir Sor, Sir Vice, Ma'am Kelly, Tita Lorna, si Ma'am Mercy, Ma'am Jen, si Ma'am Nikki. Hello din po sa Rafis family, sa pangunguna po ng aming pong hepe, Ma'am Usan. Hello din po kay Sir Jonel, Sir Was, Sir Dale, Sir Je, Sir Patrick, Sir Dexter, at kay Ma'am Rica. At binabati ko rin po yung Payawal family, Gonzales family, Hernandez family sa Candaba, Pampanga, Yolong family sa Angeles City, at ang mga churchmates ko po dito po sa Hills of Glory International Christian Center Incorporated. At hello din po sa mga nakaklase po natin sa Pampanga State Agricultural University. At maraming salamat po sa lahat po ng tumutok sa ating pong programang Radio Agri-Saka, at abangan nyo po yung mga susunod na episode po ng ating pong programa. Okay, ang bilis. Parang master rapper, Eduardo Garciliano po. Hi, sir. Good morning, Sir Robert Bernardo, Lenny Manalad, Albert Supan. Ayan, nakatune in sila ngayon sa ating Facebook Live, Sir Eduardo Garciliano. Yes, isa pa po. Yan, baka hindi tayo papasukin sa opisina. Binabati po namin yung amin po mga security guard po dyan. Si Sir Roger Mayols, Sir Bernie Gaspar, at si Sir Edwin Torres. Ayan, naku, maraming salamat. Ang bilis ng oras at bye-bye time na naman po, Pero one thing is for sure, marami na naman po tayong napulot, natutunan dito sa ating 2 oras na palatuntunan ang Radyo Agri-Saka. Of course, we would like to thank yung Regional Executive Director natin, DARFO3, Sir Dr. Eduardo L. Lapus Jr., Chief ng Information Section, DARFO3, Mr. Zan Ono Ocampo Alas. Yes po, may gusto pong pahabol. Meron pong pahabol po yung kanyang kasama, kay Sir JR. Sabi ni Jericho, na binati niya kanina, Manaloto, love you, Mr. Triple Double Junior Cortillo. Uy, grabe Monday na Monday. It's overflowing with love. Okay. Alright. At we'd like to thank as well ang ating broadcast technicians na nag-assist dito sa ating palatuntunan.
Engineer Jonas Christian Regala, ang ating dancerist. Ito, nagkukubli siya dito sa aking side. Ayaw niya nga makita kunwari. At si Engineer Aldrian Pamintuan. Sa inyo pong lahat na sumubaybay dito sa ating program, maraming salamat po at panatilihin ang pakikinig at pagsuporta dito sa ating programang Radyo Agri Saka. Bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa. Ang mga kuro-kuro na inyong napakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ang dami kong kailangan tapusin o end of the month pa. Deadline na naman next week. Pero gusto ko naman dagat! Humiga sa buhangin. At iwan ang stress. Kahit road trip Island hopping. o kahit simpleng chill sa beach, RW 95.1 FM ang kasama mo sa iyong summer adventure.